matapos na mag-average ng 25.5 points, 6 rebounds, and 10 assists per game on a very efficient 58% shooting sa field ni Austin Reaves sa first 2 games ng Lakers. Siya ay nabigyan ng pagkakataon na pamunahan ng Los Angeles Lakers offense dahil sa hindi inaasahan na mga injury ng dalawang all-time great players nga na kakampi Luka Doncic and LeBron James. At hindi nga inatrasan ni Reaves ang hamon na pangunahan ng kanyang team. Inakita niya nga ang kaya niyang gawin bilang ang number 1 option ng Lakers. Diluto niya nga ang Sacramento Kings at binigyan niya ito ng 51 points, 11 rebounds, 9 assists, and 2 steals on 21 of 22 shooting sa free throw line. Talagang unstoppable nga siya mga kaibigan at pinakita niya ang kanyang buong skill set. The last time naglaro din si Austin Reaves sa walang LeBron at Luka ay gumawa din siya ng 45 points, 7 rebounds, and 7 assists. May isa din nga na nagtala siya ng 37 points, 8 rebounds, and 13 assists. At ngayon ay inangat niya pa nga ito sa almost 50-point triple-double. Tandaan na isa nga itong undrafted player at kaedad niya lamang si Luka Doncic at DeAndre Ayton. Kung may nagdududa pa man nga kung deserve ba ni Austin Reaves ang 30 million per year na sahod na target niya next off-season, yan na nga ang sabot niya. May next level of play pa nga siya mga kaibigan na hindi lang nalalabas sa dahilan na hindi siya ang number 1 option ng opensa. Tila ba kaya na din nga ang ginagawa ni Luka Doncic. Nagkataon lang na nasa number 2 or number 3 option siya ng Lakers offense. Ganun pa man dahil dito ay posibleng maging problema nga ito ng Lakers moving forward. Dahil base sa pinapakita ni Austin Reaves ngayong season at sa mga games na siya ang number 1 option, hindi na nga nakakagulat kung may mag-offer sa kanyang 45 million o higit pa na sahod sa bawat taon tuwing off-season. Isang bagay na hindi natin tiyak kung kakayaning bang tapatan ng Lakers sa ngayon. Subalit deserve nga ba ito ni Austin Reaves? Well, base nga sa pinapakita niya tuwing siya ang number 1 option ng Lakers offense, wala ngang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng mahanay sa tulad nila Luka Doncic at SGA kung skill set lang din naman ang pag-uusapan. So most likely ay max level player nga siya at hindi lang pang 30 million per year. Kung sakaling umangat ang value ni Reaves sa 45 million per year, sa palagay nyo ba ay dapat itong tapatan ng Lakers? Ano ba sa palagay nyo mga kaibigan? Habang nagpakita naman ng napakatinding performance si LaMelo Ball sa panalo ng Charlotte Hornets laban sa Washington Wizards sa score na 139-113. Ang youngest Ball brother ay gumawa ng 39 points, 13 rebounds, 13 assists, and 3 steals sa triple-double on 13 of 25 shooting sa field. 22 points din si Miles Bridges, 20 points din si Colin Sexton, at 20.6 rebounds ang kanilang rookie Knepel. Ang Charlotte Hornets ay may record ng 2 wins and only 1 loss.